Yo guys, what's up? So this is Chinita Au. Kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe, hit like and share. Pakishare na din po yung ating YouTube channel para alam din po na iba nag-upload tayo ng ating mga tutorial at travel vlogs. And for today's vlog, for today's video, isang tutorial na naman po ang aking i-upload, ang aking isi-share. At bago yan, quick shoutout muna tayo sa Evo. Dahil joke lang, bago. Evo, baka naman. Joke lang syempre. So, ito talaga yung shoutout ko yan. Kaya Ivan, popost ko na lang dyan. And sa hindi pa po nakakapanood ng ating tutorial on how to install keyless on our SB, sa mga nangangarap magkaroon ng mga keyless sa kanilang mga motor at hindi lang sa SB, punta lang po kayo dito sa aking bahay. Sugod na. Dito lang sa Cavite. Yan. Sa mga gustong mag-inquire kung paano, message nyo lang po ako sa aking Facebook, sa aking Facebook page, which is Chinita Out TV. Same lang din ng ating YouTube channel. So, nalagay ko na rin dito yung ating Facebook page para hindi na kayo maligaw-ligaw. Ayan. Another vlog, another video tutorial for today's video. Eh, test light naman ang ating pag-uusapan. Ayan, kung paano nga ba ginagamit nating test light bukod sa manual and automatic. So, hindi ko na patatagalin pa. Let's watch this. So, pag-usapan natin yung paggamit ng test light. Ito, lumang sakit ng signal light. Tapos, ginawan ko lang siya ng paraan. Yung dalawang wire ng signal light na yon, isa yon nakadugtong dito. Yung isa naman, ito, nakahingi lang ako sa topa ng lumang telephone wire. Tapos, ang ginagamit natin na bulb dito, ordinary, kasi minsan magta-trace tayo ng supply ng positive, minsan negative. Kaya kahit magbaliktad yung polarity nung tinatrace natin, walang problema kasi ordinary bulb ang gamit natin. Pag LED kasi, may polarity siya. Kailangan kung saan yung positive, dun yung positive na paanong LED, kung saan yung negative, dun din yung negative. So, sa ordinary tayo. So, paano natin gagamitin yung test light kung mag-trace tayo ng supply? Halimbawa, ang hinahanap nating supply sa motor natin, positive, ang test light tip natin, either sa negative wire or sa body ng motor. Kasi usually nakaset up ang motor natin, yung body graph, negative. So, unang ginagawa ko bago ako mag-check ng kung saang component ng motor, ini-expose ko muna yung battery. Yung mismong test light muna ang tinetest ko, tsaka yung battery. Dalawa yan. Sigurado ko yung battery may laman kasi iilaw yung test light natin pag may laman yung battery. Tapos, tansyahan to sa lakas ng ilaw, ibig sabihin malakas yung battery. Pag mahina yung ilaw, mahina yung battery. Kabaliktaran naman, pag hindi umilaw yung test light, pwedeng yung bumbilya natin busted. Kaya tinetest ko pareho yung battery at saka yung test light bago ako nag-check sa motor. Kasi minsan ang problema, busted pala yung bumbilya natin, hindi natin alam. Nasayang yung pag-troubleshoot kagad natin. So, eto halimbawa, meron akong socket relay dito. So, ilalagay ko lang yung wire niya sa terminal ng positive. Halimbawa, ang hanapin nating supply ay sa positive. Check natin kung meron.
Yan. So, clip natin sa negative. Ito yung negative terminal ng battery. Usually yan sa battery, kulay itim yung negative, yung kulay pala positive. Meron naman iba, kagaya nito, may indicator mismo nakasulat. Ayan, may plus, positive, tapos ito negative. So ito, titignan natin kung may supply yung positive. Itong wire na to, yung relay socket natin, dito yung katumbas niyan. So pag may supply yan, dapat yung test light pin natin, iilaw dapat yung ating test light. Ayan, ibig sabihin may supply. Ibig sabihin, itong wire na to, buo siya, walang putol. Ngayon, kung halimbawa, kunyari may putol yan, or halimbawa, kaso ng loose contact sa battery, which is kalimitang nangyayari, o kaya ng sumabog na fuse sa main supply, pag nag-test light kayo, usually sa susian ito ginagawa, nakaklip kayo sa negative ng battery o sa body ground ng motor, tinest light nyo yung main supply. Halimbawa, color coding ng Honda, sa terminal ng susian, kulay pula yon. Pag tinusok nyo yan at hindi umilaw, ang susunod yun ng titingnan, either kung yung fuse is sumabog na or kung yung contact sa battery maluwag. So, yan po yung paggamit ng test light kung paano natin siya ginagamit. Isa pang magandang paggamitan nito, yung mga negative supply ng battery natin, ay ng load natin. Halimbawa, signal light. Ang signal light natin, kagaya nito, ito, sakit lang signal light, diba? Dalawang sakit lang naman yung makukuha nyo doon lagi, isang positive, isang negative. Minsan nangyayari na yung signal light natin, hindi siya umiilaw ng maayos kasi kulang yung supply ng negative. So gamit yung test light, malalaman nyo yun. Magkikip kayo sa positive ng battery, tapos kuhanin nyo yung socket sa negative, nakakonekta yon sa kulay green na wire. Kasi green ang color coding ng Honda. Ayan lang, sana nakatulong.